Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, panukala ni Pulong Duterte, inalmahan ng mga bangag na kongreso. Nako. Ayan po mga kababayan ang ating aalamin mula po ito kay Taong Kalye. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. So yan mga kabayan, nakashades po tayo ngayon, no? Kasi may sore eyes po tayo, baka mahawa kayo ha. At ito nga mga kabayan, bago po muli nating i-play, no, at bigyan ng komento ang video ito. Ito si Congressman Marcoleta. Delikado mga kababayan ha. Kasi po may nag-complain, no, sa kanya, naghain ng complaint mga kababayan, ethics complaint. Yan mga kababayan, at meron pang iba at gustong madisbar po si si Congressman Marcoleta nitong grupong ito. Gusto ko rin banatan tong grupong ito mga kababayan. Pero bago po yan, panoorin po muna natin yung balita patungkol po kaya Congressman Marcoleta. Nagbanta ang isang grupo na maghahain ng kaliwat kanang reklamo laban kay Congressman Rodante Marcoleta. Kabilang dyan ang ethics complaint at disbarment case. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Ang sagwa po ng isang mambabatas mo ay marites. Isinusulong ng civic group na bayanihan ng paghahain. So dyan pa lang sa entrada mga kababayan ang sagwa daw kung ang mambabatas mo ay marites. Eto ang tanong ko sa iyo, bakit ngayon ka lang diba? Bakit ngayon mo lang ginagawa yan? Napakarami pong napakarami pong mga mambabatas talaga ang marites. Oh. Sa taas, sa upper chamber, nandiyan po si Res Hontiveros, marites din. Diba? At ito talaga ang mas nakakaano, nandyan sa kongreso mismo. Itong si teacher representative Castro, diba? Napakamarites po niyan. Bakit hindi nyo pinatawan din o nag-ano kayo ng ethics complaint, no? Laban dyan kay Castro. O doon pa lang patungkol pa lang doon sa confidential fund ni BP Sara, hindi niya naman napatunayan, di ba? Napahiya siya sa COA. O bakit hindi nyo kasuhan niyang si Castro yan, di ba? Isulong nyo na mapatawan ng kung ano man dapat na parusa dyan kay Castro. Di ba? Ay ng ethics complaint sa Kamara laban kay Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. Kaugnay yan ng revelasyon ni Marcoleta na nakatanggap umano ng malaking halaga mula sa South Korea si COMELEC Chairman George Garcia na pinadala raw sa sinasabing offshore accounts niya. Pinabulaanan na ito ni Garcia at nagpakita rin siya ng ebidensyang peke ang mga bank accounts sa sinasabing pagmamay-ari niya. Kaya ang grupong bayanihan naistuldukan ng pagpapakalat daw ng fake news. Ang usapin dito ay halalan. Ang mayaman at mahirap po, pantay lang tuwing eleksyon. Kung ito po ay mabibigyan ng maling projection, baka anong kinalaman ng mahirap at mayaman dito sa pagsasampa, no? O sa pag-iimbestiga ni Kong Marcoleta dito po kay George Garcia ng COMELEC. Mga kababayan, huwag po tayong magbulag-bulagan. Magkaiba po ang mahirap at mayaman dito sa Pilipinas. Huwag mo kaming pinaglulokong sino ka man, yutak ka. Nangyayari na po yan ngayon. Sa panahon natin ngayon, magkaiba talaga ang batas. Or batas bang sinasabi mo? Ano bang sinasabi mo? Sitwasyon? Status ng isang mayaman at isang mahirap? Magkaiba naman talaga. Huwag mong sabihin magkapantay lang po. Hindi po. Nagkakamali ka, sir. Magkaiba po talaga ang mayaman at mahirap dito sa Pilipinas. Yan ang totoo. Kahit sabihin pa natin pantay-pantay tayo sa batas, meron pa rin advantage ang mayaman. Diba? Kaya wag niyo po kaming lulukuhin, sir.
mag-create po ito ng kaguluhan at kalituhan. May kinakausap na raw ang grupo ng 2 kongresista para manguna sa paghahain ng ethics complaint. Sinabi na noon ni Marcoleta na hindi niya sinisiraan ng COMELEC. Aminado ang COMELEC na babawasan yung focus o atensyon nila kasabay ng pagharap sa mga batikos na ibinabato sa So yan mga kababayan, sino kaya itong 2 kongresista na ito? Nauutusan nila para iimbestigahan si Congressman Marcoleta. Aba, ngayon lang po tayo nakapag na yung nag-iimbestiga ay iimbestigahan rin. Mga kababayan, no? Eto na naman tayo kapag against po sa gobyerno, no? Ang ginagawa ng isang mambabatas, no, ay may pagkakalagyan talaga siya. Nako talaga mga karubi natin, inaatake na po si Congressman Marcoleta. ahensya. Pero paniniguro nito, on track at nasa schedule pa rin daw sila pagdating sa paghahanda sa halalan, lalo na yung nalalapit na filing ng Certificate of Candidacy sa unang linggo ng Oktubre. Si Garcia naman, naghihintay muna ng resulta ng investigasyon ng NBI at Anti-Money Laundering Council bago bumanat sa mga nasa likod ng akusasyon. Pinabulaanan din niyang pakawala nila ang grupong bayanihan. Bakit mo po ako magpapafile ng iba? Kung tutusin, ako dapat ang mag-file. So yan mga kababayan, wala naman pa pala yung, yung result ng investigasyon ng NBI. Bakit itong grupong ito ay sinasabi na fake news agad si Congressman Marcoleta? Saan nila nakuha yon? No? Hindi raw din sila inutusan. Sabi ni COMELEC Chair George Garcia, hindi niya inutusan yung grupong yon na gumawa ng aksyon, no? Para ipagtanggol siya. Oh. Yan mga kababayan, naniniwala po ba kayo dyan? Well, anyway, ano man po ang inyong reaction about dyan? Importante, wag po nating iiwan sa ere itong si Congressman Marcoleta. Yan, palakpakan po natin. At ito nga mga kababayan, ito, may tatlo po akong ipapakita ko sa inyo yung picture. Ito mga kababayan, galing po kay Misa Sasot, yan mga kababayan. Yung presidente po ng Amerika, si Biden, nag-withdraw ng candidacy for alleged dementia. Yan mga kababayan. Yung naman po, yung Prime Minister ng Japan, no? Japan ba ito? Or Korea? O Japan yata ito, Japan. Si Kishida step down for a corruption scandal, no? Ibig sabihin may mga hiya po ang mga ito. May mga hiya po sa kanilang constituent ang mga ito. Si PBBM kayo na lang po mag-caption kay PBBM. Kayo na lang po maglagay ng caption kay PBBM kung bakit kailangan mag-withdraw or step down, di ba? Ano kaya ang magandang i-caption dito kay President Bongbong Marcos Jr.? Gayahin niya sana itong mga ibang bansa, may mga hiya. Well, ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Hindi sila sumasang-ayon dito sa ipinapanukala, isinusulong na panukala ni Congressman Pulong Duterte na sasailalim sa hair follicle drug test o drug test. Yung mga kakandidato. Wala pong masasama doon. Yes, walang masama. Kung walang itatago, di magpates. Yung mga ayaw, ang tanong, ano kayang dahilan? Mawawala yung sense. So yun nga mga kababayan, dapat po pagbotohan ito sa Kongreso. Nilang lahat, di ba? Tapos, di ba, parang mayroon napanood ako niyan boboto kayo, tapos i-explain mo. Saka Senado yata ako nakapanood nito. I-explain mo kung bakit agree ka or disagree dyan sa bill na yan. Di ba? I-explain mo yung sarili mo. So dito talaga mga kababayan, sana gawin rin nila yan sa Kongreso, no? Para malaman ng taong bayan, bawat isang congressman, kung ano yung side nila, ano po yung explanation behind kung bakit sila tutol dito sa bill na gustong ipasa ni Congressman Paulo Duterte. Di ba napakaganda nun mga kababayan? Maririnig po natin mismo sa mga bibig ng mga congressman kung ano ang dahilan kung bakit
tutol sila dito sa random testing ng polboronic, mga kababayan. Sense of pleasure niya. Oo. Kasi nga yan, pag ikaw nagsimula na addicted sa cocaine, abay, napakatindi raw ng high, pero panandalian lang, so parami ng parami ang sisinghutin. Para Itong nirarason ng ating mga kongresista, tinatawag o tinagurian ng mga young guns dyan sa Kongreso, attorney, na unconstitutional. So meaning na hindi sila sumasang-ayon dito sa ipinapanukala, isinusulong na panukala ni Congressman Pulong Duterte na sasailalim sa hair follicle drug test o drug test yung mga kakandidato para sa eleksyon. Ibig bang sabihin nito na hindi na pwede silang gumawa ng panibagong batas dahil may desisyon na ang Supreme Court? At Ito nga lang, putulin ko na saglit, mga kababayan. No? Ano ba ang nasa utak ng mga ito? Para ba talaga kayo sa Pilipinas? Di ba? Kayong mga tumututol dito sa batas na ito na gustong ipasa. Di ba? Napakaganda po ng batas na yan. Bakit ayaw nyo po? Aba, kayong sumusuporta dito sa mga young guns na ito, ha? Ano bang ibig sabihin niyan na young gun? Yung guns lang, yung young at saka guns lang. Mga kababayan, delikado na po yan, di ba? Kaya pong sumusuporta dyan sa young guns na yan, mga kongresistang yan, mag-isip-isip na po kayo. Ha? Ayaw po nilang ng ganitong klaseng panukala na maganda naman para sa kinabukasan ng ating bansa. Ha? Mag-isip-isip po tayo, taong bayan, kung sino-sino man po ito. Sana maglabas po sila ng listahan doon po sa mga lahat ng ayaw para at least mamarkahan po ng bawat isa sa atin itong mga ito. At mismong sila bilang isang mga lawmaker ay isasantabi na lamang itong ganitong panukala. well, gaya na akin sinabi, ang desisyon ng Korte Suprema dito at sa Amerika, hindi po pwedeng dagdagan yung mga kwalifikasyon para tumakbo sa isang eleksyon. Kaya, dun sa kasong yun, sinabi ng Korte Suprema, yung additional requirement na drug testing para sa mga kandidato ay labag sa saligang batas. Pero, ang Korte Suprema dito at sa Amerika nagsabi rin, kung ito'y magiging requirement para sa panunungkulan sa gobyerno, sa pribadong sektor, at sa mga paaralan, yan po ay valid, constitutional. Kasi, binabalanse ng Estado ngayon yung banta ng pinagbabawal na droga at saka yung karapatan ng mga mamamayan nga para magkaroon ng privacy. At sabi nila, kung ito naman ay requirement for continued employment, may karapatan ng gobyerno na masiguro na walang drug addict sa gobyerno. Yun. At ganun din naman yung mga nag-i-empleo sa pribadong sektor. Kapag kasi drug addict ka, anong gagawin yan? Di ba? Baka mamaya magwala pa yan, no? In a state of, ewan ko ba, mag-amok yan dahil hindi naman imposibleng nag-aamok yung mga adik kapag hindi sila nakakakuha ng kanilang gamot, nung kanilang bisyo, no? So yan po ang sinabi ng ating sa Korte Suprema. Yan naman po ay sang-ayon sa saligang batas kung para sa empleo sa pribado at pampublikong mga trabaho at sa eskwelahan. Yung panukala ni Congressman Pulong is mandatory na every 6 months yung lahat ng mga elected na, so ibig sabihin nakaupo na, tsaka yung mga inappoint niya ng mga opisyal, isa sa ilalim sa hair follicle. Hindi ito yung maghahain pa ng COC. Yun yung dineclare na unconstitutional. Yun nga hindi naman para sa eleksyon ito. Yung mga nanunungkulan na sa gobyerno, whether be it halal o tinalaga sa gobyerno. Ayan, Wala okay. pong masasama doon. Yes, walang masama. Kung walang itatago, di magpatest. Yung mga ayaw, ang tanong, ano kayang dahilan? Yuha, why not drug test? O, di ba? Ito, attorney, wala akong nakita sa sa John Hopkins, pero meron akong nakita dito sa American Addiction Centers. Dandararan! basahin. Ito ang epekto ng pulburon! Ito, effects on mood, emotions, and mental health. Sabi dito, Epekto sa pag-iisip. Oh. emosyon at mental health. Sabi dito, both freebase or yung crack at powdered cocaine can cause long-term damage to mental health,
which appears in the form of mood or emotional disturbances. Pagbabaliw In short na nakaka-apekto sa paiba-ibang mga moods at saka sa kalusugang mental. Oh. Because the drug interferes with dopamine reuptake, long-term use may alter the brain's ability to regulate dopamine activity. Other serious long-term changes to mood and mental health include auditory hallucinations. Ay, nako. Yung guni-guni. paghahalusinate, yung may mga nakikita na wala naman, no? Mga guni-guni. Ayun, nagkakaguni-guni, hallucination yun. Oo. Parang yung lulusubin ng Pilipinas ang China. Di ba? Parang yung SMNI, talagang baka pinababagsak ang gobyerno. Ano pa? Restlessness. Ayun, hindi mapakali. Oo, hindi So- mapakali. Parang kiti-kiti. Oo. Ano yan? Hindi makatulog din. Hindi rin makatulog. So malaki na yung eye bags Oo. niya. Paranoia. Ayun na nga, pagkapraning. Yan ang pinakamalaking epekto dyan, pagkapraning. At napakatindi po ng epekto ng pagpapraning kapag ikaw ay gagawa ng desisyon. Gagamit ka ng dahas, miski hindi kinakailangan dahil ikaw ay naging praning. Ano pa? Psychosis. Ayun na nga yun, yung kabaliwan. Mental condition where a person loses touch with reality. Yun, wala na. Nasa ibang mundo. Kumbaga, wala na siya sa realidad. Minsan, So yan, mga kabayan, yan pala yung epekto niyan, ha? Kaya kayo, mga karibin natin, huwag niyo pong susubukan yan. Maaari tayong mabaliw, ha? Kayo pala. Ha? Pag sinubukan niyo yan, lalo na dun sa mga kabataan, huwag niyo susubukan yan. Maaari kayong mabaliw, ha? Ano man po ang inyong opinion patungkol po sa video nito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong reaction patungkol po dito. Alright? Maraming salamat po.